Hello mga kapatid, share ko lang sa inyo na before ako makakilala sa ating Panginoon, before ko ma-encounter si Lord sa buhay ko, it was 2021 pandemic and I'm so depressed that time. Tapos may napanood ako sa YouTube na gospel and then may prayer and acceptance sa dulo. Then sumabay ako dun sa prayer and acceptance and after that, pumunta ako sa rooftop namin. Suicidal ako that time, hopeless na ako that time. Pero nung nakakilala ko ang ating Panginoon, nagkaroon ako ng pag-asa at feeling ko naging bagong tao ako nun. Tapos, ewan ko parang biglang may something na nagbago sa akin, napalakas ako. Biglang sumigla ulit yung puso ko na depressed, di ba? Grabe talaga si Lord. Hallelujah. At ito mga kapatid, share ko lang tong ito yung kinanta ko sa Panginoon nung pumunta ako sa rooftop namin. Madaling araw nun, alauna ata ng madaling araw nun. Tapos lumuhod ako sa kanya, tinaas ko yung dalawang kamay ko habang kinakausap ko ang Panginoon nun. May pumasok na Christian song sa isip ko nun at naisipan ko kantahin sa Panginoon yun habang nandun ako sa rooftop. Konting background lang po pala mga kapatid, Christian po kasi yung family ko. Kaya may alam ako na Christian song that time. Pero wala akong personal na relasyon sa ating Panginoon nun. Hindi ko pa ganun maunawaan yung mga bagay-bagay. Pero nung na-encounter ko nga si Lord sa lowest point ng buhay ko, doon talaga si Lord magpapakilala sa'yo sa talagang... Doon talaga minsan si Lord nagpapakilala sa mga taong broken no? Sabi nga sa Psalms 34 verse 18 po ba yun? The Lord is close to those who are broken-hearted and saves those who are crushed in the spirit. So ito mga kapatid, ito yung kantang yun Sa dalamhati at sa sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Panginoon mga kapatid, no? Kalain mo yun, talagang time na yun, 2021, kasi dito na ako na magpakamatay. Dahil sa mga kapalpakan ko sa buhay, mga personal problems, talagang dumilim yung buhay ko nun. Hindi ko na alam pa yung feeling na maging masaya. Nakakangiti naman ako that time, pero deep inside, parang patay na talaga ako sa loob nun. Tapos, grabe si Lord, hallelujah. Grabe si Lord mga kapatid. Nung habang kinakanta ko to sa kanya, yung Salamat Panginoon by Musika Ta, talagang iyak na iyak ako nun. Naalala ko, 1 AM na madaling araw hanggang 3 AM na madaling araw. Nakipag-usap lang ako sa Panginoon nun. Hindi ako makatingala sa langit nun. Talagang iyang-iya ako sa Panginoon. Sa mga pinagagawa ko, sa mga kasalanan ko at that time. Bulgar na bulgar sa Panginoon yung mga kasalanan ginawa ko. Yung karamihan ko, I feel so unworthy. I feel so undeserving na mapatawad ng Panginoon nung time na yon. Pero nung time na inakausap ko ang Panginoon sa rooftop namin, praise God, naramdaman ko na pinatawad ako ng Panginoon. Naramdaman ko na nilinis ako ng dugo ni Jesus. Naintindihan ko nung pinapanood ko yung gospel doon sa YouTube, naintindihan ko na mayroon palang nagmamahal sa akin, na mayroong Jesus na may pakialam sa akin, na pinaglaban ako hanggang dulo, hanggang wakas, hanggang kamatayan. Grabe, dakilang pagmamahal ng Panginoon. At nung naranasan ko yan mga kapatid, binuhay ako ng pag-ibig ng Panginoon. Grabe kadakila yung pag-ibig ni Lord. No mga kapatid, talagang bumubuhay ng mga patay, no? Patay na ako spiritually Pero dahil sa biyaya ng Diyos, na ako na si Joshua na napakamakasalanan, hindi nakatanggap-tanggap sa paningin ng maraming tao, na ako nga yung black sheep sa pamilya namin, ako yung pinaka masama ang ugali sa aming magpipinsan. Pero grabe, hindi ko ma-imagine yung kabutihan ng Diyos. Hindi niya tinignan kung
kung anong klaseng tao ako. Bagkus minahal ako ng Panginoon despite sa mga karumihan ko sa buhay. At ako ay tinawag ng Panginoon sa aking pangalan at hindi sa aking kasalanan. So, napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Share ko lang at wala akong masabi kundi napakabuti ng ating Diyos. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw napapanood mo yung video na ito, hindi aksidente na napanood mo ito. Marahil ikaw rin yung tao na iniisip mo na wala ka ng pag-asa, sobrang lungkot mo sa buhay na ito, at akala mo hanggang dito ka na lang kapatid. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi dito yung final destination natin sa mundong ito. Amen? Alam mo kapatid, malapit na nga bumalik ang Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon na hindi threat sa ating mga nananampalataya ng tapat sa Kanya. Hindi threat, hindi siya bangungot sa ating mga nagtatapat sa Panginoon, sa mga nananampalataya ng buong puso kay Jesus. Hindi siya threat, kundi ito yung ating pag-asa kapatid. Pag-asa na babaguhin na ng Panginoon one day itong mundo natin. Wawasakin niya na yung sinasatanas at kanyang mga kampon. Mawawala na yung kasalanan dito sa mundong to. At sad to say mga kapatid, ang mga hindi sumampalataya kay Jesus, mapapasama po sila, mapaparusahan din sila kasama ng mga demonyo. Magkakaroon po ng tribulation. After ng mga matinding kapigatian sa mga araw na iyon, papalitan na ng Panginoon ang ating mundo ng bago. Wala na yung dati. Lumipas na mga dating bagay, sabi nga sa Revelation. Wala nang kapigatian, wala nang pagdurusa, wala nang paghihirap pa, wala nang kalungkutan. Sabi ng Panginoon doon sa Revelation, di ba, papahining niya ang luha sa ating mga mata. Wala na, di naiiyak pa yung mga tao doon, sapagkat tayo sa presensya na ng ating Panginoon. Doon na tayo sa piling ng ating Panginoon. At doon, puro kapayapaan, puro kasayahan, puro kagalakan ang hatid sa atin ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan kasama niya. Tayo mga sumampalataya kay Jesus. Kaya kapatid, kung napapanood mo yung video na ito, huwag kang malungkot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Gusto ko lang sabihin sa iyo kapatid na kay Jesus may pag-asa. Kung feeling mo wala nagmamahal sa iyo, ganoon din yung naramdaman ko dati. Kapatid, gustong sabihin sa iyo ni Jesus na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Ikaw ay mahalin niya. Ang nais niya lang sa atin kapatid, tumalikod tayo sa kasalanan at ikaw ay sumunod sa ating Panginoong Hesus kapatid. Meron tayong buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin, maiksing buhay natin sa mundong ito. Kaya kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa na isuko yung buhay kay Jesus.